Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical card sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Scorpio? Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Regain your focus. Mas maigi na ipahinga mo muna yung isip mo at saka katawan para maibalik mo yung dati mong focus. Itong open your heart, ibig sabihin kailangan mo muna ng healing sa kung ano man ang nangyayaring sitwasyon sa iyo. Kaya pala nawawala yung focus mo. Merong nasosobrahan sa kakaisip o kaya overuse ng power. Itong be the real you. Hindi rin makakabuti sa iyo yung sobrang bait. Kailangan ipakita mo rin kung ano yung totoong ikaw. At kung ano yung kailangan at saka gusto. Itong prioritize your self-care ay wag mo nang alalahanin pa yung natapos na or kung ano man yung nakaraan. Lesson ang dapat mong matutunan sa nakaraan. Ito yung mas makakabuti na i-welcome mo sa buhay mo. Yung paniniwala sa Diyos at saka yung tiwala sa sarili. Kasi merong kasaganaan na darating sa buhay mo. Sana maunawaan mo yung ipinapakita ng mystical cards. Kasi inililihis ka sa toxic na person or toxic na sitwasyon. Maybe ang ilan sa inyo yun yung situation. Pero alamin pa natin dito naman sa angel number mo. Six, six, six. Reevaluate your situation, question your assumptions, challenge your beliefs. Pinapaalala na alagaan mo yung kalusugan mo. Wala pa naman sa usapin sa health pero pinapangunahan ka na. 9. You are ready to let go of things that no longer serve you. Embrace the future. Yung patungkol sa kalusugan, ingat sa disease. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin ang situation mo, situation ng person mo at ang relationship. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung card mo, Queen of Wands. Sa card na ito ay pinapakita na kung meron ka mang challenges or situation na kinakaharap ngayon ay malalagpasan mo ito. Alam mo yan sa puso at isip mo. Kung tingin mo na parang wala namang nangyayari or nagbabago sa buhay mo at tingin mo parang mas lalong humihirap pa. Sa ngayon kasi kailangan mo munang pagdaanan eh. Pero one day, may iba yung kwento ng buhay mo. Kaya nga 'di ba puro positive yung sinabi ng mga cards sa iyo kasi nga kabaliktaran ng mga nangyayari sa iyo ngayon. Hindi naman gugustuhin ni God at ng guide mo na manatili yung problema sa iyo. Maraming darating na pagbabago. Ito pa yung cards mo, the Hangman, the Moon,
at Ace of Pentacles. Merong spiritual growth at saka transformation na para sa ikakabuti mo. Pinag-iingat ka na merong person na gagawa ng paraan para mapaniwala ka. Meron siyang kasabwat o kaya person na gagamitin. At saka suriin mong maigi yung buhay mo at saka sitwasyon para nalalaman mo yung katotohanan. Ang ilan sa inyo sa career, meron kang naiisip na tingin mo mas makakabuti para sa iyo kahit na may trabaho ka na or merong negosyo. At saka sa career or negosyo ay hindi ka happy sa nangyayaring sitwasyon sa iyo ngayon. Ang ilan naman sa inyo nawalan ka ng trabaho, pero hindi mo kailangan mag-worry kasi kaya ka nakakaramdam ng ganito. May bagong simula na paparating sa iyo. Ang ilan sa inyo magkakaroon ng promotion, job offer. Hinihikayat ka ng mga cards na gawin mo lahat ng best mo, yung hard work mo. Katulad ng mga nasimulan mo sa nakaraan, ay meron ding magandang resulta yung mga susunod na gagawin mong hakbang. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi mo kinikibo yung person mo kasi hindi ka satisfied sa estado ng relasyon nyo. Itong isa, ang ibig sabihin, merong mga delay na mangyayari sa buhay mo, pero kailangan mo ng patience. At kung meron ka mang problem, huwag kang magdesisyon agad kasi merong better answer para sa mga problems mo, lalo na kung maghihinay-hinay ka. Yung nangyayaring problema ngayon ay temporary lang. At saka sa mga nasa relationship, kailangan yung balansehin ng person mo kung ano yung differences nyong dalawa. Itong Knight of Cups na card ng person mo, marami siyang pangarap pero kailangan ng pag-aksyon. I-open mo yung sarili mo sa mga oportunidad na darating kasi ito yung magbibigay sa'yo ng improvement at makakatulong na experience para sa mga susunod pa na darating na pagkakataon sa iyo. Ituloy ko lang para sa relationship na ang ilan sa inyo, isa sa inyo ng person mo ang hindi pa willing na makipag-connect. Ang ilan naman na nasa relationship, maayos ang relasyon nyo kahit na may konting problemang dumarating, stable pa rin. At saka, nagtutulungan kayo ng person mo na para maging successful. At para sa ilang single, hindi mo kailangan magmadali para magkaroon ka kagad or sagutin ka kagad ng potential person. Kailangan kasi mahal mo yung person at saka yung mararamdaman mo na secure at safe ka. The Strength, Page of Cups at Three of Pentacles. Ito yung cards ng person mo. Ibig sabihin nito ay merong sapat na lakas ang person mo na para malagpasan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay niya. Lalo na kung gagamitin mo yung emosyon mo sa pag-unawa sa situation. Isa rin kasi yan sa kakayahan mo para makipag-communicate ng epektibo at magkaroon ng healthy na relasyon sa kapwa o kaya sa person. Ang ilan sa inyo, hindi ka marunong mag-manage ng financial mo. Kumbaga, pabugso-bugso. Kailangan mong makontrol yung sarili mo o kaya yung bang merong mag-advise sa'yo patungkol sa financial.
Para sa ilang single, hindi mo kailangan maghintay para dumating yung love sa'yo. Kailangan din ng pagkilos. At saka, dalawang cards na yung nagsasabi na yung ilan sa inyo merong secret admirer. Pero yung secret admirer na yun, gusto mo rin naman siya. Pareho kayo ng potential person na magaling magpanggap. Gusto nyo naman yung isa't isa. Itong potential person na ito ay nakakasama mo o kaya nakakausap online. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na stable at secure ang relationship nyo. Sa relationship, kung nagkakatampuhan man kayo ng person mo, lilipas din naman yun. Ipakita mo yung totoong ikaw na romantic. Ang ilan naman ay magkakaroon ng proposal o kaya baby. Itong howlite na bato, umiwas ka sa magiging problema na sitwasyon. I-let go ang stress at i-enjoy ang buhay. At saka pangatlong word na ito na kailangan ng patience. Pero syempre, may mga times na sabihin mo din sa person mo yung nasa isip mo or nararamdaman. Kasi naghihintay lang din naman siya. At saka sa relasyon, kailangan pairalin nyo ng person mo yung balanse at saka kapayapaan. The Lovers, ito yung card para sa relationship nyo. Pangatlong card mo na ito na kailangan ng kapayapaan, balanse sa mga importanteng desisyon na gagawin. At saka pinapaunawa ng card na sikapin na maging healthy, active, at saka nagmo-move forward ang relasyon, lalo na sa communication yung dalawa ng person mo or potential person. At saka ang advice pa ng cards para sa mga nasa relationship, mas lalong magiging matatag yung relasyon nyo ng person mo kapag merong teamwork. At saka iparamdam mo sa person mo na yung mga effort niya ay hindi nasasayang. Kailangan suportahan mo din siya. At alalayan sa mga decisions, lalo na kung patungkol sa relasyon or pamilya. Six of Cups, Nine of Swords in reverse at Three of Swords. Base sa mga cards, ang ilan sa inyo, meron kang sitwasyon or person na naaalala. Ikinakalungkot mo ito. Ang ilan sa inyo, naiiyak ka pa. Ang ilan kasi sa inyo, marami ka pang hindi nasabi sa person or dahil sa hindi mo to kayang harapin. At saka ang ilan sa inyo, kinuha lang kung ano yung gusto niya nung person. Feeling mo hindi ka talaga napahalagahan. Or hindi man lang naisip yung sitwasyon mo. Sa kalusugan, tatlong cards na ito ang nagsasabi na meron kang health problem at kailangan mo ng professional help. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng depression at ang iba naman meron kang matinding pain na nararamdaman sa katawan mo. Gaano man ka busy or matindi yung problem, huwag pabayaan ang sarili. Ang ilan sa inyo na single, nakadalawang cards ka na affected ka pa rin sa kung ano yung nangyaring sitwasyon sa nakaraan. Kasi meron ka pa rin nararamdaman sa past person. At ito yung nakakaapekto sa relasyon mo ngayon or magiging relasyon. Kailangan mo muna ng healing bago magmahal. Sa mga nasa relationship, matagal na kayong magkarelasyon ng person mo. Ang ilan sa inyo, childhood sweetheart pa.
merong trials na pinagdaraanan at pareho niyong sinisikap ng person mo na malagpasan ito. Communication at understanding ang pinaka-importante sa lahat para matapos ang problems nyo ng person mo. Itong kauna ay patungkol sa loving na relationship at saka ang ilan sa inyo makakatagpo ka ng bagong lover. At saka sinabi na sa mga cards na temporary lang yung problem mo kasi makaka-receive ka ng spiritual guidance at saka protection mula sa universe.